Lumapit si Jasmine kay Arthur at sinabing may bagong misyon. Isinuot niya ang maskara at sumama. Habang nasa karwahe, tinalakay nila ang detalye. Nawalan ng komunikasyon ang baryo malapit sa Beast Glades, kaya ipinasisiyasat ito. Paalala ni Jasmine, kaligtasan ng prioridad at hindi kailangang pumatay ng halimaw. Pagkatapos, tinanong ni Arthur si Sylvie kung ano ang gagawin nito. Sagot niya, magsasanay siya sa malapit. Sinabi ni Arthur na ipapaalam nila kapag tapos na. Binati sila ni Sylvie at umalis. Pagdating sa baryo, napansin ni Arthur na maraming bakas papasok pero kakaunti palabas. Naisip niyang mangalap muna ng impormasyon. Sumang-ayon si Jasmine. Maingat silang lumapit at nagkubli. Wala silang nakitang tao kaya hinala ni Arthur ay may halimaw na umatake. Sinabi ni Jasmine na kakaiba iyon dahil walang bakas ng laban. Napansin nila ang kakaibang kristal at sinuri. Nagulat si Arthur nang makita ang mga taong nakulong sa loob. Lahat ng taga-baryo ay nakapresinta. May lumitaw na batang babae, takot at nanginginig. Tinanong siya ni Arthur, pero wala siyang alam dahil nasa gubat siya ng mangalap ng gamot. Umiyak ito at nakasiguro si Arthur na halimaw ang may gawa. Napansin ni Jasmine ang manipis na sinulid sa paa ng bata at sinubukang putulin. Pero bigla itong hinayla papunta sa gubat. Napilitan silang harapin ang halimaw. Susugod sana si Arthur pero pinigilan siya ni Jasmine, sinabing wala silang magagawa. Umiyak ang bata at humingi ng tulong, pero kinulong din ito sa kristal. Agad tumakas sina Jasmine at Arthur. Sa ibang lugar, may dalawang misteryosong tao. Binanggit ang alyansa ng tao, elf, at dwarf, isang kasundo ang ayaw nila. Sinabi ng babae na may daloy ang lahat. Itinuro niya ang Beast Glades at sinabing doon nagsasanay ang magdadala ng kinabukasan ng kontinente. Ipinakita ang kanilang mga mukha. Sinabi ng lalaki na iyon ang kinabukasang pipigilan nila at inaming may kakaibang saya ang gawain. Bumalik kay Arthur. Tinanong niya si Jasmine ang halimaw. Sagot niya, ito ay Arachne, isa sa 5 ayaw niyang labanan. 5 beses na niya itong nakaharap, pero minsan lang napatay kasama ang Twin Horns. Binanggit ni Jasmine sina Reynolds at Alice, at si Alice ang susi dahil sa emitter powers. Ipinaliwanag niyang mababasag lang ang sumpa ng Arachne sa pamamagitan ng emitter o kapag napatay ito. Mataas ang magic resistance at matigas ang baluti kaya walang epekto ang espada. Ayaw din ito sa araw kaya nasa malalalim na dungeon. Sinabi ni Jasmine na naturo na niya ang lahat kay Arthur bilang adventurer. Gusto niyang malaman ang plano nito. Tumingin si Arthur at sinabing babalik sila sa guild, maghahanda, at ililigtas ang baryo. Sumang-ayon si Jasmine. Pero biglang lumitaw ang Arachne sa likod nila at umatake. Itinulak ni Jasmine si Arthur nang makita ang sumpa. Siya ang tinamaan at unti-unting nakulong sa kristal. Sinabi niya kay Arthur na lumayo. Alam ni Arthur na kailangan niya itong iwan, naalala ang nakaraan, pero agad siyang umatake para harangin ang halimaw. Umatras siya habang patuloy ang pag-atake ng sapot. Mabilis niyang pinutol ang mga sapot gamit ang espada, gamit ang lakas ng dati niyang sarili bilang hari. Lumapit siya at sinubukang hiwain ang baluti. Dati sapat na ang isang hiwa, pero ngayon walang epekto. Napagtanto niyang kulang ang espada. Kaya pinasiklab niya ang apoy sa 2 espada. Sumugod siya at hinati ang baluti. Dahil sa apoy, tumagos ang talem. Muli siyang umatake at sinunog ang halimaw. Umatras siya, pero bigla siyang inatake at muntik madurage. Nakaiwas siya at naalala ang magic resistance nito. Hindi siya sumuko. Gumawa siya ng mga spike ng lupa at tinamaan ang halimaw mula sa ilalim. Nawalan ito ng balanse sandali pero umatake ulit. Sinabi ni Arthur na hindi ito uubra at pinagsama ang mahika at espada para sirain ang mga sapot. Pagkatapos, nagpakawala siya ng maraming matutulis na lupa na tumama sa halimaw at nagdulot ng matinding pinsala. Napatigil sandali ang Arachne sa lakas ng tama, pero agad itong sumugod kay Arthur para tapusin siya. Nakaiwas siya sa tamang oras at tumalon sa ulo ng Arachne. Dahil sa mga naunang tama, nabutas ng espada niya ang baluti nito at nagpakawala siya ng mahika mula sa loob ng katawan ng halimaw. Nakuryente ang buong katawan nito at nagsimulang magwala at mawalan ng kontrol. Sa kabila nito, nanatili si Arthur sa ulo nito at sinabing gusto niyang mabawi si Jasmine. Matapos makuryente ng matagal, tuluyang tumigil ang Arachne at bumagsak.
Saglit na ibinaba ni Arthur ang depensa, pero bigla itong umatake muli. Humarap lang siya at pinahinto ang oras, sabay sabing hindi nito alam kung kailan ito talo. Habang lumalapit siya, sinabi niyang may ipinagpapasalamat siya, tinulungan siya ng Arachne na maalala kung paano siya lumaban noon gamit ang espada. Pagkasiguro niya, sunod-sunod niyang hiniwa ang katawan ng halimaw at madaling nabutas ang baluti nito. Nang bumalik sa normal ang oras, nalaglag ang ulo ng Arachne sa lupa, tanda ng pagkatalo. Naalala ni Arthur ang dati niyang estilo ng pakikipaglaban. Pero kahit lumakas siya gamit ang mahika ng mundong ito, malayo pa rin siya sa lakas na gusto niya. Bumagsak siya sa lupa sa pagod at sinabing kailangan pa niyang magsanay. Wala siyang oras magpahinga dahil dumating si Sylvie at tinanong kung ayos lang siya. Sinabi nitong may naramdaman siyang matinding galit mula sa kanya kanina. Hindi ito itinanggi ni Arthur, pero sinabi niyang ayos na siya at naayos na ang problema. Masaya si Sylvie na ligtas siya kaya binati siya ng swerte. Hindi agad naintindihan ni Arthur hanggang makita niya si Jasmine na nakatingin sa kanya ng galit habang may hawak na kutsilyo. Kinabahan siyang ngumiti at binati siya, sabay sabing mabuti at nabasag na ang sumpa. Lumapit si Jasmine at sinabing kaya niya siyang talunin ngayon. Kinabahang tumawa si Arthur pero napansin niyang hindi siya nagbibiro. Tinanong siya kung iyon lang ba ang masasabi niya, kaya natahimik siya sandali at humingi ng tawad. Inamin niyang nilabanan niya ang halimaw kahit sino ay ang utos nito at nagpadaig siya sa emosyon. Sa wakas, ibinaba ni Jasmine ang kutsilyo at pinatawad siya basta naiintindihan niya ang pagkakamali. Sinabi niyang natalo ni Arthur ang Arachne mag-isa, pero sinabi ni Arthur na iyon lang ang nagawa niya. Inamin niyang maaaring lakas iyon na kailangan niya, pero hindi iyon ang lakas na gusto niya. Tinanong ni Jasmine kung anong lakas ang gusto niya, at sinabi ni Arthur na gusto niya ang lakas para magprotekta. Ang kahinaan niya ang dahilan kung bakit nahiwalay siya sa kanyang ama, ina, at kay Eleanor. Kung mas malakas siya noon, naprotektahan sana niya ang mga mahal niya. Humingi ng paumanhin si Jasmine, pero sinabi ni Arthur na hindi niya kasalanan iyon at hindi na mababago ang nakaraan kaya kailangan niyang mamuhay ng walang pagsisisi. Pero pinaalala ni Jasmine na kung may mangyari sa kanya, masasaktan sina Alice at ang iba, kaya hindi siya dapat magpakabayani para sa kanya. Sinabi ni Arthur na hindi niya kayang iwasan iyon dahil mahalaga rin siya sa kanya. Nagulat si Jasmine at kahit medyo namula, sinabi nitong hindi niya siya mapapatawad sa ganoong bagay. Nilinaw ni Arthur na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, pero pinagalitan pa rin siya ni Jasmine at sinabing ang galing niya magsalita. Gayunpaman, ngumiti rin siya at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Ngumiti rin si Arthur at sinabing kunin na nila ang mana core ng Arachne. Pero paglingon nila, nakita nilang kinakain na ito ni Sylvie. Dahil wala na silang magagawa, nagpaalam sina Arthur at Jasmine sa mga taga-baryo bago bumalik. Pagdating sa guild, narinig ni Elijah na nilabanan ni Arthur ang Arachne at nagulat siyang nakabalik pa siya ng buhay. Sinabi ni Arthur na sinwerte lang siya, pero lumapit si Lucas at tinanong kung totoo ba iyon. Alam ni Elijah ang balak nito at pinagalitan siya, pero sinabi ni Lucas na normal lang magduda dahil hindi lumalabas sa ibabaw ang Arachne. Tinanong niya si Arthur kung nagsisinungaling siya. Sinabi ni Arthur kung ano ang kailangan para maniwala siya. Sagot ni Lucas, kailangan niyang makita ang mana core. Natahimik si Arthur at umiwas ng tingin si Sylvie dahil alam niyang kinain niya iyon. Dahil wala nang magagawa, sinabi ni Arthur na hindi nila nakuha ang mana core. Tumawa si Lucas at sinabing mas lalo lang kainahinala ang kwento niya, baka malaking gagamba lang ang nakita niya. Dahil hindi siya pinaniwalaan, inilapag ni Arthur ang ulo ng Arachne sa mesa bilang ebidensya at natahimik ang lahat. Napansin nila ang mata nitong may sumpa ng petrification, patunay na totoong Arachne iyon. Lumapit ang mga adventurer sa mesa sa gulat dahil hindi pa sila nakakakita nito. May isang adventurer na kumatok sa baluti at nagtaka kung paano iyon nahiwa ni Arthur dahil napakatigas. Tinanong ni Elijah si Lucas kung ano na ang masasabi niya. Napilitan si Lucas na aminin na mukhang hindi nagsisinungaling si Arthur, pero mayabang pa rin siya at sinabing kahit ganoong halimaw ay madali lang para sa kanya. Sinabi ni Arthur na tatawagin niya siya sa susunod kung kailangan niya ng tulong. Umalis si Lucas habang nakasimangot at sinabi ni Elijah na hindi talaga ito nagbabago. Pagkatapos, tumayo si Jasmine at sinabi kay Arthur na umalis na sila.
Makalipas ang ilang oras, nakauwi si Arthur at sinalubong agad siya ng kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ni Reynolds na gusto niyang marinig ang pakikipagsapalaran ng bayani ng pamilya. Umupo sina Arthur at Jasmine at ikinwento ang lahat, at nagulat ang mga magulang niya nang marinig na natalo niya ang Arachne mag-isa. Si Alice ay nag-alala habang si Reynolds ay ipinagmamalaki siya. Sinabi niyang hirap na hirap sila noon laban sa Arachne, at sumang-ayon si Jasmine na halos 4 na beses silang muntik mamatay noon. Tinanong ni Reynolds kung paano niya nagawa iyon, at sinabi ni Arthur na sobrang tigas ng baluti kaya sa isang parte lang siya umatake at naisip niyang gagana ang mahika kung sa loob niya gagamitin. Biglang natauhan si Alice at pinapapikit sina Arthur at Jasmine para pagalitan. Sumunod sila at pinaalalahanan sila ni Alice sa pangako nilang hindi gagawa ng mapanganib na bagay. Sinabi ni Arthur na naaalala niya ang pangako, pero mahirap iyon para sa isang adventurer. Pero sinabi ni Alice na ang pangako ay pangako kaya dapat tuparin. Humingi ng tawad si Arthur, at tinanong ni Alice si Jasmine kung paano niya hinayaang mangyari iyon dahil ang Arachne ay isa sa 5 halimaw na dapat niyang iwasan agad. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Jasmine, at kahit ipinagtanggol siya ni Arthur, hindi pa rin pumayag si Alice. Sinabi niyang pumayag lang siya maging adventurer si Arthur dahil nangako si Jasmine na tuturuan siya ng lahat ng kailangan. Umiyak si Alice sa sobrang pag-aalala at galit. Hindi makapaniwalang nilabanan niya ang ganoong halimaw at nanalo pa. Naging seryoso rin si Reynolds at sinabi kay Arthur na sa susunod, dapat sundin niya ang sasabihin ni Jasmine. Pumayag si Arthur, at sinabi ni Jasmine na pinaimbestigahan na niya sa guild ang kaso ng Arachne. Nagpasalamat si Reynolds at sinabing babalaan niya si Helen at ang iba na mag-ingat. Sinubukan niyang pasayahin ang asawa niya at sinabing mapanganib ang ginawa ni Arthur pero kahanga-hanga ang nagawa niya, hindi ang pagpatay sa Arachne kundi ang makauwi ng ligtas. Tumigil sa pag-iyak si Alice at ngumiti, sabay sabing tama siya, pero pinaalalahanan si Arthur na huwag na siyang masyadong ipag-alala. Pagkatapos mapag-alitan, lumabas si Arthur para magsanay kasama si Jasmine at medyo nalungkot siya dahil napag-alitan siya. Sinabi ni Jasmine na si Alice talaga ang pinaka-nakakatakot sa kanila, at sinabi ni Arthur na naiintindihan na niya kung bakit. Sinabihan siya ni Jasmine na huwag na niyang galitin si Alice sa susunod, at pumayag si Arthur dahil alam niyang tama iyon. Makalipas ang ilang sandali, kumuha si Jasmine ng 2 training sword at sinabi na maglalaban sila ng walang mahika. Habang naglalaban sila, napagtanto ni Arthur na ang kulang sa nakaraang buhay niya ay ang bagay na ipinangako niyang poprotektahan sa buhay na ito. Para magawa iyon, kailangan niya ng mas malaking lakas, ang lakas para protektahan ang mga mahal niya. Pagkatapos ng laban, may naalala si Arthur at naisip kung ano na ang ginagawa ni Tessia. Sa ibang tagpo, makikitang tumatakbo si Tessia ng takot at nagtataka kung bakit walang nagbabala sa kanya. Mukhang sumasailalim siya sa matinding pagsasanay, at matapos niyang makaligtas sa isang sitwasyong muntik ikamatay, nagreklamo siya at sinabing dapat may nagbabala sa kanya tungkol dito.